Lalong makapigil hininga ang Yan. isang video ng pagbangga ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, kabilang ang ilang kuha mismo ng GMA Integrated News. Sa kabila ng delikadong pagharang ng China, nakalusot pa rin ang isa sa dalawang resupply ship ng Pilipinas, papuntang Ayungin Shoal. 8 iba pang barko ng China naman ang nakaabang sa ruta patungong Ayungin. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pagsikat ng araw sa West Philippine Sea, ito ang inalmusal ng mga kawani ng 2 barko ng Philippine Coast Guard at 2 supply boat ng Armed Forces of the Philippines patungong Ayungin Shoal. Bandang alas 6 ng umaga, in accordance with international and Philippine national law, we are proceeding according to our plan rules. Request and stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. sa gitna ng panay-panay na radio warning ng BRP Cabra ng PCG. Bahagyang tumama ang supply vessel na Eunice May 2 sa Chinese Coast Guard 5203 na humarang sa daan patungong Ayungin Shoal. Bahagyang nagtamo ng sira ang likurang bahagi ng supply vessel. Chinese Coast Guard, Chinese militia. This is Philippine government chartered vessel, Eunice May. In view of the damage incurred due to a black... So, ang unang dinidiscuss ng GMA dito, yung kahapon, yung banggaan, bla bla bla, di ba? Tapos, kasi ang alam ko, ang unang nandun ata, ang alam ko, TV5, wala ata yung GMA doon. Tapos ngayon, meron na hong bago sila. Meron na rin sarili. Hindi pa patalo, syempre. Alam naman, exclusive lang sa TV5. So, hindi naman sila papatalo. Sila naman ngayon ang kailangan maglabas ng malupit din na balita tungkol sa China. Tuloy natin, ha? Need to proceed to LS-57 to conduct repairs on the damages run by the CG-5203R. Sinika pa rin itong tumuloy sa supply mission sa BRP Sierra Madre, lalo't dala nito ang iba pang tauhan na papalit sana sa mga naka-duty doon. Pero kalaunan, nakuyog na rin ito ng mga barko ng China. Ang escort nitong BRP Cabra, nariyang businahan, habulin at dikitan ng Chinese Coast Guard. Naku! Tindi! Oh! Kaya'y ikat ng Chinese militia vessel. Oh! Ang lupit! Hanggang sa nasagi ng Chinese Naku! militia vessel na ito ang BRP Cabra. Ay, grabe! Gano'y hindi kumagalaw. Ganun ang media. Di ba? Para talaga mas over di ba? Over yung balita. Grabe! Hayop! Shit! Malala! Ayon sa commanding officer nito, ang Chinese militia vessel nagmamaniobra ng paatras at tumama sa barko ng Pilipinas. Wala namang nasaktan sa insidente. Dahil bahagyang may sira ang Eunice May. Naku, kita mo na, may sira na! Ito sa BRP Cabra. Wasak! Ang karga ng supply vessel. Namataan sa himpapawid ang isang eroplano ng AFP. Naku! Sa hindi kalayuan, Excited! nauna ang BRP Sindangan at ang ine-escortan nitong Eunice May 1. Pagputok pa lang ng liwanag, kinat ng China Coast Guard ang BRP Sindangan para maihiwalay ito sa Eunice May 1. Naku, grabe talaga ginagawa ng China, oh! Kasabay ito ng umaatikabong Kuyari! mensahe sa radyo. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Sindangan 4407. Conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. This is China Coast Guard vessel 21551. China has indisputable sovereignty over the Nansha Island, including Rengai Reef, Naku, kuhanan mo, maganda to! Napansin na namin na napapaligiran kami ng mga sasakyang pandagat. Oh. Pagputok ng araw, doon naging... Hindi rin papatalo, Brad.
Kasi nakita nila yung TV5, nagaganyan-ganyan din yung bali-balita na sa ano. Alam mo, ito lang sasabihin ko sa inyo 24 oras, Sandra Aguinaldo, kung ikaw ang naka-assign dyan, magpapalit ka. Lalaki ang ipalagay nyo reporter dyan. Tapos, magano siya, lumangoy siya sa dagat habang nagre-report para mas malala ang datingan. Di ba? Pag hindi malala yung datingan, hindi maganda eh. Kailangan palalain nyo. Malinaw, no, na ang mga ito ay mula sa bansang China. Katulad itong Chinese Coast Guard na ilang beses nang dumikit dito sa sinasakyan namin. Naku! BRP. Sayang hindi nabangga. At ang sinusubukan niyang wala tayong mabalita. ay mapaghiwalay ang supply vessel na ito at ang ating Coast Guard. Naku, lupit. Kahit nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, sabi ng China, carrying goods and other necessary living materials and rotating personnel. kumilos din ang Chinese militia vessel na ito para harangin ang BRP Sindangan. Sa bilis nga ng galawan, muntik pang magbanggaan ang Chinese militia at kasamahan nitong Chinese Coast Guard. Sa kabuuan, Alam mo, natatawa talaga ako dito sa eksenang ginagawa ng GMA. Since natalo sila ng TV5 kahapon sa balita, ngayon sila na yung kailangan magbalita na exclusive. nasa 5 Chinese Coast Guard at 9 na Chinese militia vessel ang namataan. Bukod pa yan sa 8 pang militia vessel na nakaabang sa iba't ibang lokasyon patungo sa Ayungin Shoal. Bandang 6:30 ng umaga, nakalusot na ang Uniza May 1 patungong Ayungin Shoal para dalhan ng supply ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Natapos ang misyon nito sa Ayungin Shoal. Bago yan, nasaksihan namin ang pinakamalapit na pagdikit ng China para maharang ang BRP Sindangan. Nasaksihan namin ang pinakamal. Punta kaya ako dyan, ano? Sabihin ko may inutusang isda ang China para harangin ang aming barko. Diba? Alam nyo, hindi naman siya no? Alam nyo kasi, sinabi ni Pangulong Duterte ito Kwentuhan lang tayo. Sinabi ni Pangulong Duterte ito, matagal nang nangyayari yan. Kahit nung panahon niya, matagal nang nangyayari yan. Kaya nga ang sinabi niya kahapon doon sa Gikan sa Masa, hindi ko lang nailagay dito Sinabi niya doon sa Gikan sa Masa, hindi nakakatulong itong mga media. Hindi nakakatulong itong ginagawang pagbubulgar o pinasa publiko yung mga pangyayari. Kasi nga nagkakaroon ng pagpaypay ng apoy. Parang gano'n nangyayari. Ito mga ganitong bagay, sensitibo ito. Kaya nga kung papansinin ninyo, bibihira ang China maglabas ng ganyan sa mga media nila. 'Di ba? Kasi alam nila siguro na sensitibong bagay ito, hindi dapat binubulgar. Sa atin, yung strategy natin, magdala ng media. Hindi totoo, walang biro Dati, alam mo yun, di ba, pag may nag-aaway, pag merong nagkakaroon ng labanan, kung gusto mong maayos, iiwasan mo magdala ng mga amuyong. Tama, mali. Kung hindi amuyong, iiwasan mo yung gumagatong. Yung barkada mong gumagatong, iiwasan mo yun Bakit kanyo? Kasi yun ang pangpagulo Kung gusto mo talagang maayos yung problema, di ba, pag nag-aaway, sabi nga nila pag mag-aasawa daw, ito walang biro ito Ito ang advice ng mga marriage counselor. Pag ang mag-asawa nag-aaway, at gusto nyong pag-ayusin yung mag-asawa,
wag mong dalhin yung kanilang mga father-in-law, mother-in-law. Kung gusto mong maayos ang problema ng mag-asawa, pag-usapin mo silang dalawa ng seryoso. Tapos kung hindi talaga mapagkasundo yung dalawa, isama mo yung marriage counselor lang. Huwag mong isasama ang mga biyenan. Kasi yung mga biyenan, amuyong yan eh. Yung bulong ng bulong, yung napangasawa mo. Tambay. Habang ikaw, pagod na pagod ka. Pagod na pagod ka mag-entertain ng mga guests mo. Ang asawa mo, tambay. Diba? Ganyan sila eh. Sinong nakaka-relate na biyanan dito? Sige nga. Sigurado ko may mga biyanan dito na ganun eh. Diba? Yung nakaka-relate kayo na oo nga, no? Walang nangyari, lalong nagatungan yung away. Sabihin pa yan. Yung yung biyanan mo naman, yung asawa ng lalaki na tambay lang. Sabihin naman sa'yo, ba't ganun yung asawa mo? Ang landi-landi. Ba't ganyan ang trabaho? GRO. Maghanap ka ng ibang mapapangasawa. Diba? Ganun eh, yung mga biyanan. Yung anak na nga nila walang trabaho. Sasabihin pa, bakit yung anak mo? Yung mga pangasawa mo, tinan mo, pinag-aral ka namin. Sa malupit na eskwelahan, tapos ang asawa mo, GRO. Kaysa natulungan na sila ay magkasundo, alam mo yun, pag-aawayin palalo. Tama, mali. Diba? Ganyan ng mga sa pamilya. Kasi, pag may sulsulero at sulsulera, dyan lalo nagkakaaway ang pamilya. Saan ang punto ko? Kung gusto talaga makipag-ayos ng Pilipinas at talagang gustong ayusin yung relasyon natin, huwag tayo magdala ng media. Kasi ang media, sulsulero yan eh. Alam nyo, ang media, hindi concern yan sa kaayusan ng bayan. Huwag tayo magtarantaduhan. Ang media, gusto niyan, sensationalize na issue. Ang gusto niyan, patayan. Diba? Saksakan. Yan ang mabenta sa tao eh. So, ganyan din ang gusto niyan. Magbabangga na. Naglabas ng baril, kita mo? Nagmura. Hinaratang ka, Brad. Bakit kanyo? Para may balita sila. Pag may balita sila, may advertiser sila. Diba? Sabi nito, I think using media, you gain support from other country. No. Yan na nga ang problema eh. Alam nyo, sinabi na ni Pangulong Duterte ito eh, na hindi talaga makakatulong pag kukuha tayo ng suporta. Maganda upuan. Magkaroon ng reasonabling, alam nyo, in negotiation, alam ko na yan eh. Pag nagbit-bit ka pa ng kasama mo, mas lalong nag-aangat ng defense mechanism ang ka-negotiate mo. Diba? Ano yan eh. Ito walang biro ito. In every negotiation, nari ikaw, makikipag-negotiate ka. May dadaling kang kasama na alam mo yun, lalong tataas ang kanilang defense system. Hindi lang nyo maaayos. Anong kailangan ninyo? Upuan ninyo yung problema, pag-usapan ninyo. Usap tayo masinsinan. Magkaroon tayo ng magandang usapan dito. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, kausapin ng China. Sabi nga, let's go back to the negotiating table. Ang dami nag-comment. Kahapon, may nagsabi. Sabi, ang tagal na natin nakikipag-usap sa China. Linawin natin. Sabi nga ni Sas, if there was a negotiation, there should be a document presented na itong napag-usapan. Wala ho.
Yung ginawa ni Pangulong Duterte, binalik lang niya yung relationship with China. Kasi tandaan natin, nung panahon ni Pinoy, nasira ang relationship natin with China. Because masyadong kinilingan, nagkaroon pa ng backdoor, ganyan, kinilingan ng Amerika. Nasira ho. Kay Pangulong Duterte, ibinalik ho yung tiwala sa isa't isa. Yan ang magandang ginawa ni Pangulong Duterte. Doon ba nagtatapos yun? Hindi. Dapat ang ginawa ng gobyerno ni Marcos, nagkaroon na ng, okay, since we trust each other, we love each other, we're brothers, di ba? Lapit tayo. Lika, let's have a formal negotiation. Usap tayo. Paano ba natin mariresolve itong disputed na lugar? Ulitin natin ha, disputed. Hindi po atin yan ha. Huwag po kayong gagaya kay Coach Jarrett. Parang awa nyo na ha. Parang awa nyo na ha. Huwag nyo pong gagayahin si Coach Jarrett ha. Sana hindi magpatuloy ng abugasya yun. Kasi madadagdagan na naman ng abubobo. Bakit to kanyo? Marami ho kasi sa ating mga Pilipino ang hindi nakakaintindi patungkol sa tunay na nangyayari diyan. Ang nakikita lang natin, binangga tayo, ginanito tayo, which is mostly sensationalized by the media. Alam nyo, eto ha, sa lahat ho ng bagay, in every relationship, okay, friendship, co-worker, even family members, minsan nagkakagulo, it's because of miscommunication. Hindi dahil talagang nag-aaway. Maraming ganun na pangyayari. Marami ang, kaya nga, napaka-importante nagkaroon ng open communication tayo. And sasabihin ninyo, ang dami na natin diplomatic protest. That's iba ang diplomatic protest sa negotiation. Hindi pa tayo nagkaroon uli ng negotiation. Walang dokumentong lumabas na tayo po ay muling nagkaroon ng negotiation sa kanila.